Hmm. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. No? Well, kinailangan ko talagang mas maagang mag-spokes hour dahil dito sa kasinungalingan na sinasabi ni Yusek Nikki T ng DOJ. Ang balita kasi is na-convict after 1 year of trial itong si Alice Guo for human trafficking. At ang sabi niya, gaya ko daw, maski walang recruit si Alice Guo, mapapatunayan nila may human trafficking dahil ako daw ay nag-organize at tumulong para sa human trafficking gaya ng kay Alice Guo. Ako po, kasinungalingan yan. Yusek T. Dami yung trabaho dyan para habulin yung mga nagnakaw ng pondo ng bayan. Yun na lang ang atupagin mo. Bakit po iba ang kaso ko kaysa kay Alice Guo? Unang-una po, si Alice Guo, alam po natin na siya talaga ang unang nagmay-ari ng lupa doon sa facility sa kanyang bayan. Pangalawa, siya yung nagbenta kapalit ng shares doon sa kumpanya na nagpopogo doon sa kanyang bayan. Pangatlo, inamin din na siya yung may-ari ng mga improvements doon sa Pogo facility sa kanyang bayan. So makikita nyo na meron siyang ownership, meron siyang stock ownership doon sa kumpanya na may-ari ng Pogo. At pangatlo ay lumalabas talaga na siya ay kasama doon sa korporasyon na nagpapatakbo ng Pogo. Sa akin po, ang hawak lang nila ay unang-una, ako po'y abogado ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. At ito nga po ay para sa kasong ejectment. Kompleto po yun sa pleadings mula MTC, RTC hanggang Supreme Court. Nakabinbin pa po ngayon, hanggang ngayon, ang kaso sa Supreme Court. Pangalawa po, yung pagsama ko kay Cassandra Ong para nga makipag-negotiate sa bayad sa PAGCOR na di umano, sang-ayon kay Cassandra Ong, yung bayad nila na akala nila nakarating sa PAGCOR ay binulsa ng kanilang katiwala o yung kanilang representante sa PAGCOR. Lilinawin ko po yung mga panahon na naging kliyente ko itong company nito, Whirlwind, ay legal ang Pogo. Bagamat ang Lucky 9 po ang Pogo, ang Whirlwind ang nagmamay-ari ng building na inuupahan ng Lucky 9. So malayong-malayo po. Sa kaso ko, walang nagsabi na ako'y nag-recruit, walang nagsabi na ako ay sapilitan ko silang pinagtatrabaho para pagsamantalang ang kanyang pagtatrabaho. At wala rin pong kahit anong ebidensya na nagsasabi na kasapi ako sa Lucky Star or sa Whirlwind bukod sa pagiging abogado. So ulitin ko po hindi po krimen ang pagiging abogado, lalong-lalo na ako ang kaso naman ay ejectment at saka yung rescheduling of payment ng mga pagkakautang sa mga gobyerno na korporasyon. No? At siyempre po lahat ng abogado naman ay sinisigurado na kanilang mga kliyente ay nasa legal. So hindi po masama ang ginawa ko. Yung aking pagkakausap kay chairman para nga po humingi ng rescheduling of payment dahil ninanais ko nga na makapasok ang pondo sa gobyerno. At ang nangyari nga po, sang-ayon nga kay Cassandra Ong, ay binigay nila ang pera sa kanilang representante sa PAGCOR na hindi naman nakarating sa PAGCOR. So ang aking pakiusap kay Yusek Nikki T, Yusek Nikki T, tayo magkasama sa UP College of Law. Nagtataka ako bakit ganyan ang mga sinasabi mo sa akin. Ikaw, ang dami kong alam sa iyo kung bakit bigla kang na-promote upstairs sa DOJ from the UP College of Law. Pero hindi kita pinipersonal Ni minsan hindi ko binanggit kung anong katotohanan, kung bakit you were kicked upstairs, sabi nga nila. No? Sana wala namang personalan. At kung po pwede, tutukan nyo na lang ang trabaho ninyo na ipakulong ang mga nagnakaw ng pera ng bayan. Dahil ako ni Piso, wala naman ako ninakaw na pera ng bayan. At yung trafficking nyo, kalokohan yan. At papatunayan ko yan, kalokohan yan. Ako nga po ay nag-exhaust lang na administrative remedy kasi bago ka makapunta ng hukuman, kinakailangan i-exhaust mo administrative remedies at nakabinbin ngayon dyan sa DOJ pa rin yung aking petition for review. Kung talagang walang saysay yung aking petition for review, i-dismiss nyo yan nang tignan natin kung ano naman ang sasabihin ng manghukuman. Pero sa ngayon, nandito po tayo pa rin sa Netherlands, tayo po ay humihingi ng asylum dahil malinaw na malinaw po na itong kaso na non-bailable for human trafficking na walang kaibidebidensya na ako'y may recruit kahit sino o ako ay kasapi ng kahit anong Pogo company bukod sa pagiging abogado, ay pruweba na ako'y ginigipit ng Marcos administration at ito po ay dahil di umano, sang-ayon sa aking mga kaibigan doon sa 17th Congress, no? Ay dahil akong sinisisi doon sa pulboronic video. Well, pwede ba? Liza Araneta Marcos, ikaw daw talaga nagpapadikdik sa akin. Ang aking mensahe sa iyo, itigil na yan dahil nagsimula na nga si Amy Marcos. Yung pulboronic video na sinisisi mo sa akin,
corroborated na, authenticated by Amy Marcos. So give it up. Kahit anong dik-dik mo sa akin, alam na ng taong bayan, adik ang iyong asawa. At Marcos Jr., alam mo nang gagawin mo. Adik ka, hindi mo na kayang magtrabaho bilang presidente. Ibigay mo na ang iyong opisina kay VP Sara dahil pinili mo naman talaga si VP Sara bilang Vice President para siya ang maging presidente kung hindi mo na kaya. Maawa naman kayo mag-asawa sa Pilipinas. Record low na ang balor ng peso. Record low na ang Philippine Stock Exchange. Halos record high na rin ang poverty incidence natin. 1 out of 2 kalahati, gutom. Ano ba bang gusto ninyo? Tuloy mamatay na sa gutom mga Pilipino bago kayo umalis? Alam nyo, kung kayo'y mapapatawad ng Pilipino, ang gagawin ninyo, magbibitiw na kayo at Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos, kayo ay magpapagaling. Kayo ay magpaparehab nang kayo ay magsilbing halimbawa na po pwedeng magbagong buhay ang mga nalulun sa pinagbabawal na gamot. Mga kababayan ha, wag po tayo magpapalinlang. Alam natin na itong administrasyon nito sinusupil lahat ng kritiko at ang panunupil, pagtatanim kaso. Kaya nga po nandito sa dahig ang Tatay Digong. Bakit? Kasi siya ang unang-una nagsabi na adik si Bangag. January 2024, bagamat ng eleksyon pa lang, sinabi na niya na merong isang kandidato na gumagamit ng cocaine. Kaya pinakulong niya rito at sinasabi na mamamatay tao. Kaya wag po kayo magtataka na akong tagapagsalita ni Tatay Digong ay talagang dinidikdik nila. Dahil ang gusto nila patahimikin at mabuti na lang meron tayong teknolohiya na internet na dahilan para ako pa rin ay naririnig ng ating mga kababayang nagsasabi, Marcos resign, adik ka, magpagamot ka na, umuwi ka na gaya ng sinabi ni Manang Aimee. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at tayo po ay magpapatuloy na makibaka para sa mas maunlad na Pilipinas na merong presidente na nasa tamang pag-iisip, si VP Sara Duterte. Salamat po. Reporting live from The Hague, ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.